Sa isang palasyong tinatawag na Verbania, maligayang namumuhay ang pamilya ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Biniyayaan sila ng magigiting na tatlong magkakapatid na si Don Juan, Don Diego at Don Pedro. Isang gabi, habang mahimbing natutulog ang hari, ay napanaginipan niya ang kanyang anak na si Don Juan na pinagtaksilan ng kanyang dalawang anak. Don Juan! Don Juan! Don Juan, aking anak! Mahal, anong nangyari sa iyo? Mga kawal, magpatawag ng magkagamot ngayon din at tawagin niyo ang aking mga anak. Kapatid ko, pinatawag kayo ng Pumasok aking ang ina. isang ermitanyo at ang mga anak. Ermitanyo, anong dapat gawin namin? Walang lunas ang makapagpapagaling ng inyong ama, kundi ang awit ng ibong Adarna. Matatagpuan ang ibong Adarna sa Piedras Platas sa Bundok Tabor. Ang unang inutusan ng hari ay ang kanyang panganay na anak. Gagawin ko ang lahat alang-alang sa iyo, aking mahal na ama. Haharapin ko lahat ng pagsubok. Naglakbay si Don Pedro ng 5 buwan upang makarating lamang sa Bundok Tabor sa Piedras Platas upang hulihin ang ibong Adarna. Nang marating niya ang Piedras Platas, manghang-mangha siya sa kagandahan ng Piedras Platas at siya'y nagpahinga sa puno na ito. Ito na pala ang puno ng Piedras Platas. Aantayan ko dito ang ibong Adarna. Dumihan si Don Pedro sa ibong Adarna at ito'y naging bato. May ugaling dumumi ang ibong Adarna at kung sino ang itong madumihan ay magiging bato. Ang kapangalawang naglakbay naman ay si Don Diego. Naglakbay ito nang walang pahintutot lamang sa kanyang ama. Manghang-mangha itong puno ng Piedras Platas. Katulad ng nangyari kay Don Pedro, si Don Diego ay naging bato. Walang ibang magawa ang hari at reyna, una pakawalan na lamang si Don Juan upang maglakbay. Habang naglalakbay si Don Juan, ay nakasalamuhan niya ang isang matandang leproso. Ito po, sa inyo na po itong huling piraso ng tinapay ko. Salamat iyo. Ano ba ang maitutulong ko sa iyo? At ano ba ang pakay mo dito? Nandito po ako para hulihin ng ibong Adarna. Dahil ang awit lamang ng ibong Adarna ay makapagpapagaling ng aking ama. Kung ganoon, ay huwag kang mahumaling o mamangha sa iyong nakikita at pumunta ka sa isang bahay at doon ka magtanong. Salamat po. Lakbay muli si Don Juan patungo sa Piedras Platas sa Bundok Tabor upang hulihin ng ibong Adarna. Ito pala ang puno ng Piedras Platas. Pero, kailangan ko lang punta ng bahay ng Ermitanyo. Magandang hapon po. Ano ang paano huli ng ibong Adarna? Don Juan, alam mo bang delikado ang iyong ginagawang pakay? Handa akong gawin lahat alang-alang sa aking mahal na ama. Kung yan ang iyong gusto, ito, gamitin mo itong labaha. At hiwain mo ang iyong palad, kada awit at palit ng ibong Adarna. Patakan mo ito ng daya. At heto, ang ginintuang sintas, panguha sa ibong Adarna. Sinunod naman ni Don Juan ang utos ng ermitanyo.
Nang matapos gawin ni Don Juan ang utos ng ermitanyo, kumuha ng tubig si Don Juan at binuhos ito sa mga bato. Maraming salamat, aking Panginoon. Dahil sa inggit na pagpanuhan ng dalawang hunghang na magkapatid, nagpagtaksila naman si Don Juan. Wag! Ako na ang ating. Walang pagdadalawang isip na ginawa ni Don Diego na suntukin si Don Juan sa muka. Dahil sa suntok ni Don Diego, nawalan ng malay si Don Juan. Isang ermitanyong uugod-ugod ang tumulong kay Don Juan upang ang lakas ni Don Juan ay manumbalik. Awa-awang Don Juan. Halika't, gagalingin kita. Salamat po. Dahil sa awa ng ermitanyo, nanumbalik ang lakas ni Don Juan at si Don Juan ay bumalik sa Berbania. Nasaan na kayo sila Don Juan? Don Pedro, Don Diego, nasaan si Don Juan? Hindi po ito namin nasa kagawatan ni Tay. Hindi pa rin namin sila kita. Ama! Nandito na po ako! Ang iyong bunsong anak, natis ng madlang hirap. Bakit nagawa niyo pagtaksilan si Don Juan? Papalayanin ba yun sa teritoryo ngayon din? Ama! Pinapatawad ko na po sila. Kaya patawarin niya na po sila. Kailan ang iyong gusto? Ngayon ako'y magbabantay sa inyong mga darating. Dahil naman sa inggit na pagpanuha naman ng dalawa na pagtaksilan si Don Juan. Pagtaksilan niya si Don Juan sa pamamagitan ng pagpapatakas ng ibong Adarna sa hawlan. Alam ni Don Juan na may ginawa naman ang dalawang magkakapatid upang pagtaksilan siya. Kaya si Don Juan ay walang ibang magawa kundi pagtakpan at tumakas sa Berbania. Nasaan ang ibong Adarna? Don Pedro, Don Diego! Nasaan si Don Juan at ang ibong Adarna? Hindi ko po alam mga. Hanapin ko po si Don Juan at ibong Adarna. Naglakbay ang dalawa upang mahanap lamang si Don Juan sa Armenia. Ano ginagawa mo dito, Don Juan? Gusto kong tumira dito. Sige, dito na tayo titira. Tumira ang tatlong magkakapatid sa Armenia ng mapayapa at doon namuhay sa Armenia. Isang araw, may nakita si Don Juan at ang magkakapatid na isang balon. Kanila itong pinuntahan at sila'y pumunta sa loob. Puntahan natin. Tara! Ang unang pumasok ay ang kanilang panganay na kapatid na si Don Pedro. Ngunit ito'y nabigo at ito'y bumalik sa itaas. Ang pangalawang pumasok naman ay si Don Diego, ang kanilang kalawang kapatid. Ngunit ito rin ay nabigo. Ang huling pumasok ay si Don Juan. Tagumpay ang pagpasok ni Don Juan at doon niya nakilala si Doña Juan. Don Juan, prinsipyo ng Berbania. Nandito ako para paglingkuran ka. Sino ka at paano ka nakapasok dito? Ikaw, sino ka? Prinsesa, sa lingkuran. Pumasok ang isang higante at hinamon si Don Juan na makipaglaban sa kanya.
Tagumpay na naipatay ni Don Juan ang higante, ngunit hiniling ni Doña Juana na iligtas ang kanyang kapatid na si Doña Leonora sa serpiente. Sige. Pinuntahan ni Don Juan, Doña Juana kung saan nakatira si Doña Leonora at kanila itong iniligtas. Nabighani si Don Juan sa kagandahan ni Doña Leonora. Bakit nandito ka? Ako sa'yo bumalik ka naman kung ayaw mo mamatay. Ako si Don Juan. Nandito ako para pagtulungan ka. Lumabas ang serpiente at kanya itong pinaslang. Nakabalik na ang dalawang prinsesa at si Don Juan sa tuktok. Ngunit may nakalimutan si Doña Leonora. Nakalimutan niya ang kanyang singsing sa ibabaw ng kanyang mesa at hiniling kay Don Juan na kunin niya ito. Ako, ang aking singsing na nasa ibabaw ng lamesa. Maaari mo ba itong kunin? Sige. Bumalik si Don Juan sa balon at kanya itong kinuha. Bumalik ang dalawang prinsipe at ang dalawang prinsesa sa Verbania. Hiniling ni Don Pedro na pakasalan si Doña Leonora at hiniling naman ni Don Diego na pakasalan si Doña Juana. Hindi mo namin alam na pwede ko magpakasalan si Doña Leonora. At ako rin tayo. Maaari ko magpakasalan si Doña Juana. Naglaro na akong pakasalan ng iyong anak. Ngunit may panada ako sa aking ina. Binigyan ng silid ng hari si Doña Leonora upang doon ganapin ang kanyang panata. Binibini, maaari mo bang buksan ang pinto? Ayoko. Aantayin ko si Don Juan magpakailanman. Yan ang iyong gusto, aking binibini. Inutusan patagon ni Doña Leonora ang kanyang alagang lobo. Napagalingin si Don Juan sa balon upang manumbalik ang kanyang lakas. Sige po. Nang nanumbalik na ang lakas ni Don Juan, agad-agad itong naglakbay. Napadpad siya sa Reinos de los Cristales at doon niya nakilala ang isang donya na si Doña Maria Blanca na ubod sa kagandahan. Siya ang anak ni Haring Salermo sa Reinos de los Cristales. Sino ka? Ba't ka nandito? Mga kawal, kulihin yung labastangan na ito. Ganun ka lang, ating binibini. Ako si Don Juan, prinsipe ng Verbania. Nandito ako para pagtuturan ka. Ganoon ba? Halika, tulungan na kita. Hindi nagtagal, nalaman ni Haring Salermo ang relasyon ni Don Juan at Doña Maria, kaya nagbigay ng pagsubok ang hari kay Don Juan. Ang lahat ng utos ay ginawa lahat ni Don Juan. Napagpasyahan ng dalawa nang bumalik sa kanilang palasyo at doon muna manirahan. Lumipas ang ilang taon, nakalimutan na ni Don Juan si Doña Maria Blanca. Ngunit kahit nakalimutan niya si Doña Maria Blanca, ay hindi pa rin niya pinakasalan si Doña Leonora. Isang araw, bumisita si Doña Maria Blanca sa palasyo ng Verbania upang kamustahin si Don Juan. Ngunit walang maalala si Don Juan kung sino si Doña Maria Blanca. Nagpakilala si Doña Maria Blanca at unti-unti nakilala naman at bumalik ang alaala ni Don Juan kay Doña Maria Blanca. Bumalik ang alaala ni Don Juan at balak na pakasalan si Doña Blanca. Namuno sa Reinos de los Cristales na Don Juan, habang si Don Pedro naman namuno sa Verbania.
Doon sa Reinos de los Cristales, namuhay at nagbuo ng pamilya sina Don Juan at Doña Maria Blanca. Lumipas ang ilang taon, naging mapayapa ang kanilang pamumuhay. Namuhay ang dalawang kaharian ng maligaya at mapayapa.